kapatiran ko. Bilang ko na kasalanan ka nung doon. Pinagaya ang mapagyan. Pinilag mo amin po. Salamat sa iyong pag-ibig ko na nakalag sa buhay. Wala tayo na yung na pangalan sa aming pag-ibig mo sa umaga. Tuloy mo po itaas sa iyong na pangalan. Pag-ibig sa iyo, Lord Jesus. That if your name will be lifted up, you will draw all men unto thee, Lord. Kahit nasa iyong pangalan, dadaling mo sa iyong pangalan ang lahat ng mga makasalanan. Kami po sa Yes, o kami po tuloy mo buksan na aming puso aming pandinig tuloy namin mapagsalo sa lugar ng mga salita ipapamuhin ka na kapuso tugunan mo kung na aming mga puso sa iyo. Oras na ito lang kinakina po namin patuloy sa inyo lang nakumpahin ang aming mga gawa sa mga o wala po ibang maitaas kundi ang iyong paraan wala po ibang malwalati kundi ikaw Lord wala ibang kalang kundi ang awan kaya ama mula sa aming mga puso kailangan namin bigay sa iyo lahat ng papuri masasalamat pagtakila pagmulati pagsamba at lahat na nag-i-expect na sa kinambatin mo sa Diyos sa kumalakot ako sa namin ang matalastan. Tayo po ay pamayapak sa presensya. Hindi po tayo magsasawang magpakilala ng pagkakas. Tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng mataas na pagkakang respeto. Sapagkat siya po ang dahilan, kaya po tayo natin naririto. Iniwan natin yung ating mga kahanan, mga gawaing bahay. Sapagkat alam natin sa lugar na ito, makakamitin natin ang Panginoon. Hindi po si Pastor, hindi po ang ministry, ito ang ating Panginoon. Hindi po natin siya nakikita. Katulad ng hangin, natatama natin ang hangin, hindi natin nakikita. Pero hindi po ito. Siya pa yung nangako na kapag kapumay, dalawa ulit parang nagkatipan ng dahil sa kanyang Panginoon. Na siya po ang dahilan, siya po yung layunin, siya po yung purpose. Siya po ay mananang sa ating dalapit. Wala nga po luhang pumatak sa ating mga makamasayang. Luhang bunga ng pag-ibig, kabagan, pasanin. Truly, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. And ito po yung kuya ko, palapakan po natin ang Panginoon. And ito po yung hipag ko. And dyan yung mga anak ko, mga apo ko. Wala pong luhang papatak sa presensya ng Diyos na ating inatag sa Panginoon na masasayang. Our tears moves the hands of God! Babalik na po sila sa Martes. Halos isang buwan lang po sila bakasyon dito. At Chicago po sila. Napakabuti ng Panginoon. Ito po yung nakapag sa ating
Pinilat na yung puso natin na dati hindi na pumiyak. Pero pag sa presensya ng Panginoon, wala pa matigas na puso. Hindi na kaya tinahin. Sabi mo sa katabi mo, true Christianity is personal encounter with God. Hindi ito membership, pagsabi, pagiging miyembro, pagiging kasabi, kundi personal encounter with God. Personal encounter. Sabi mo rin sa katabi mo, God is a God of experience. Kaligayahan ng Diyos na siya po'y maranasan natin sa ating buhay. Amen? At pag naranasan mo siya sa buhay mo, hindi na magiging katulad ng dating buhay. Kung siya'y paklit, pagkagandahin niya. Totoo ba ito? Kung siya'y madali, pagkitiwanagin niya. Kung siya'y makasalanan, papanalin niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po papukan natin ang ating mga Bible. Isaiah chapter 55. Alam ko pong very familiar po ang chapter of verse 19. At buhat po dito ay mangusap ang Panginoon sa ating buhay. Chapter 55 verse 8. Hanggang verse 11. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. Verse 11. Verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which it please, but which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Ang Diyos po ang nangungusap dito kay Propeta Isaiah. At alam naman po natin, ang written word of God, ang salita ng Diyos, ay naisulat dahil may nagpasulat. At yan po yung ating Diyos. At habang sinusulat ko ni Isaiah, siya po ay na-amaze. Kasi alam naman po natin na ang lahat ng naisulat, hindi naman galing sa opinion, panukalat ng tao, o kaisipan ng tao. Siya po yung sinulat dahil idinidikta siya ng Holy Spirit sa mga human author na ito. Kaya habang sinusulat niya at dinidikta ng Espiritu Santo, siya pinamata. Ang kanya daw kaisipan ay hindi tulad ng ating kaisipan. Ang kanyang kaparaanan ay hindi tulad ng ating kaparaanan. At bawat salita na namutawi sa kanyang lapit ay hindi babalik sa kanya na walang kapuluhan. The Word of God carries the authority. Ang Diyos ay mayroong integrity. Hindi katulad ng tao. Pag sinabi ng Panginoon, ayaw man ang ating pakiramdam ng tao sa paligid natin o circumstances na ating pong kinalanan. Pag sinabi ng Diyos, pag-ayariin niya.
Kaya pwede siyang panghawakan. Kaya dito sa ating pinasa, pinupukaw tayo na ituon natin ang ating puso, paningin sa ating Diyos. Sapagkat ang tao ay mayroong limitation, mayroong kahinaan. Nagbabago na kanyang sinasabi. Pero ang Diyos, pag sinabi ng Panginoon, walang pwedeng bumigit kumadlang. Sapagkat ang kanyang salita ay settled in heaven forever. My word are settled in heaven forever. Siya po'y settled sa kalangitan at nais niyang implement sa mundo. Kaya wala pwedeng bumigil humadlang ng nasusunod. Heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. Talampakan natin ang ating Panginoon. At hindi lang siya basta salita, sapagkat siya'y galing sa Diyos, meron siyang kapangyarihan taglay upang sino man na pagpalagay ng pananampalataya sa kanyang salita. Amen? Hello? Tumayo, tumindig, humawak sa kanyang salita ay hindi mabibig at hindi mapapahiya. Hallelujah! Talampakan natin ang Panginoon. At pag na-encounter natin ang salita ng Diyos, na-encounter natin ang Diyos sapagkat siya yung author ng salita ng Diyos. Walang matigas na puso pag na-encounter mo ang salita. At walang paggagalingan ng truth maliban sa kanyang salita. Amen? Amen? Kaya ang nais niya na ito'y makarating sa lahat ng tao. Sapagkat pag ang salita ng Diyos ay hindi nakarating sa mga tao, maghahanap siya ng kaparaanan para malaman ang katotohanan. Pero walang ibang source ng truth maliban sa kanyang salita. The truth of the word of God. Ay sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga Diyos sumusunod sa kanya, if you will continue in my word, yung in my disciples, you will know the truth, and the truth will set you free. The truth will set you free. Yan ang number one weapon ng kaawan. Hindi natin malaman ang truth. Ano? Ayaw niya ng mga tao ay malaman ang truth. Sapagkat meron siyang power, meron siyang kapangyarihan na kapag nakarating ang katotohanan sa ating mga buhay, siya po'y may taglay ng kapangyarihan para tayo dali sa kalayahan. Amen? Kaya kailangan natin ma-encounter ang word of God. Kaya nga ito may papalaga hanggang sa dulo ng sanlibutan para bigyan pagkakataon ng lahat na mapakinggan ang katotohanan. Sapagkat isa lang ang source ng truth, and that is the written word of God. Palapakan natin ang anak. Itong nakasulat na salita ng Diyos ang magkaakay sa atin para tayo kalugtan ng Diyos. Para mabuhay tayo alinsunod sa kanyang kalooban. Magkakait sa atin para yung ating buhay ay dali niya sa perfect will ng ating Panginoon. Siya po ay liwanag na tatanglaw sa ating daraanan at ahawin na lahat ng kadiliman sa ating buhay. Amen? At siya po ay may taglay na pangyarihan upang tayo, ano man ang ating kalagayan sa buhay, ano man ang ating bondage pagkakabilang ko, tayo po'y dali sa kalayahan. At lahat na naka-encounter sa salita ng Panginoon, ang buhay nila hindi na po naging katulad ng dati. Amen? Amen? Kaya ang nais nga ng Lord ay makarating ito sa lahat ng tao. Upang yung ating mga buhay, ano man ang ating bondage, tayo po'y lumaya. Amen? At pagka tayo po'y pinalaya ng bugtong na anak ng Diyos, tulay nga tayo ay malaya. Whosoever the Son of God is free, He is free indeed. Hindi 50% na kalayaan, 100% na kalayaan. Mula-ulang na talampakan, papaguhin niya ang buhay. Hahawin niya lahat ng dilim sa ating mga buhay sapagkat siya'y Diyos ng kaliwanagan. Hallelujah!
Ewan siya integrity sa kanya salita. Nung unang pinakasa ko to, election sa 1982, kinuha na siya ng Panginoon. Binasa ko siya matapos kung maghapunan kami mag-asawa. First time ko magbasa. Kasi ang aking Bible noon, yung sinulat ni Mao Zedong, tsaka ni Max Lenin, yung Red Book. Kasi dati ikaw aktivista. Yan po yung aking, yung ideolohiya na talagang niyakap ko. Pero mabuti ang Panginoon. Sabi nga ng Bible, hindi pa nga tayo pinapanganak ng ating mga magulang. Ay tinakdanan niya sa atin kung anong plano niya siyang mangyayari at magaganap sa kanyang tamang panahon. Amen? Ay ikot-ikot yung buhay, magulong buhay. Walang direksyon, walang patutungo. Pinaglaban. Marami tayong pinaglaban. Minsan nabibingit yung ating buhay pero still. Dahil yun po yung nag-creep in sa ating mga puso at sa ating pong kaisipan. Yun po yung ating pinaglaban. First time ko nagbasa ng Bible. Pagkatapos namin magkapunan, umaga na hindi ako matulog. Sabi ng asawa ko, ano pa pag-umaga na, ba't di ka na matulog? Igasa po yung salita ng Panginoon. Yung New Testament lang, yung buhay ng Panginoon. Tumapatak yung luha ko. Tumatalo yung mga letra patungo sa puso ko at tumapatak yung luha. Damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos. Para pala siyang tapak na magkapilay kami. Bubuksan niya sarado mong mata at sarado mong puso. Itinahagi niya yung puso at makikita mo yung sarili mo. Matagal tayo na buhay ng mga sabi ng Bible, our secret sins are being revealed in His presence. Yung ating mga tagong kasalanan daw ay tinahayag sa presence niya. Kaya pag binasa mo yung salita ng Diyos, para siyang salamin. Nakita ka yung salamin. Di ba pagka humarap ka sa salamin, makikita yung sarili mo. At makikita mo kung anong kalagayan mo, kung ano yung dumi mo, kung ano yung gawin mo, kung ano dapat mong ayusin sa buhay, makikita mo sa salamin. Amen? Para pala siyang salamin. Makikita mo yung sarili mo, isa pa ng makasalanan, puro ng kahabugan. Amen? At magpapasimula siya, ikumpik yung puso mo para magsisi sa Diyos at bago-bago ng ating buhay. Palampakan natin ang ating pag-ibig. Kasi alam nyo, yung ating kinalalagyang mundo, ano na fallen state na tayo. Mula nang dumating yung kasalanan, mula doon sa paraiso, nakurap yung isip ng tao. Masyado tayong accuser, judgmental, fault-finders, makasarili. Pinakikita natin yung buwing. Laging yung ating mga kapatid, yung sarili natin, parang tayo yung matuwid. Ano? Wala tayong nakikitang. Kaya maraming tao, magulo yung buhay, nag-aawayan, nagpapakain. Because hindi po sila nakarating sa buhay. Ito po yung kailangan makarating sa tao. Kasi ito po yung love letter na Diyos sa buhay natin. Ano? Love letter. Dahil pag nakarating siya sa atin, yung pag-ibig ng Diyos ay isa sa atin. Amen? At pag sumaatin yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka magtatangin ng apa mo. Hindi ka magiging accuser, hindi ka magiging fault-finder, hindi ka mabuhay sa unforgiveness. Amen? Kasi i-apekto siya sa buhay mo. Kaya ang gusto ng Panginoon makarating ito sa atin. Kasi yung kanyang divine nature, malilipat sa atin. Hello? Ang Diyos ay banal. Kaya akayin ka niya sa kabanalan. John 17:17. Sanctify them by your word. Thy words are true. Baka badalin mo sila na yung salita. Ang salita mo ay katotohanan. Hello? Kaya pag sumaatin ito, bibigyan niya direksyon yung buhay mo, ayusin niya. Yung kaisipan mo, bubuksan niya, bibigyan niya ng pangunawa. Yung mata mo, bubuksan niya. At kung paano siya nakikita ng payong, gano'n mo siya makikita yung paligid.
At kung paano nang unawanan, ganun mo maunawaan ang lahat ng bagay. Kasi ito nga yung revealed truth of God. Hello? At makikita mo ang mundong ito. Kasi sa mundong ito, ano na eh, fallen state na ang mundong ito, hindi na po perfect. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang forever sa mundo. Lahat nagbabago. Amen? Kaya ibinigay ito ng ating Panginoon. Amen? Para makita natin, maituon natin yung ating mga puso't kaisipan sa mga bagay na pagwalang hanggan. Amen? Kaya binigay ito to set our hearts and minds on things above and not on things on earth. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ito ay nasisira, napaparang naglalaho. Pero yung salita ng Diyos, purihin ng Panginoon, it will remain forever. Ang langit at lupa ay lilipas, pero salita niya mananatili habang panahon. Kaya pagka-against ka sa kanyang salita, against ka sa Diyos, pagka ang salita niya sumada sa iyo, amen, ignorance of the word of God is ignorance of God. And my people perish because of ignorance. Binibigyan na ng Bible, tinatangkihan pa. Sabi mo sa katabi mo, walang papasok sa langit maliban dumaan sa salita ng Panginoon. Kasi wala kang pagkukunan ng kaparaanan kung paano maliligtas kundi sa pagitan ng kanyang salita. Hello? Kaya kung gusto mo pumasok sa langit, isa lang ang paraan, dumaan ka dito. Kasi ito magtuturo sa iyo ng way. He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng dumaan dito. Amen? Sapagkat ito po yung paraan dito, itinuturo ng Panginoon, dinadala tayo sa salita para ituro sa atin kung paano tayo maliligtas. Sapagkat pag hindi tayo nakarating dito, gagawa ka ng paraan para maligtas. At hindi siya yung honor ng Diyos. Isa lang ay yung honor niya, yung written. Oh, okay. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Na walang forever dito sa mundo. Alam nyo, pag naintindihan na ulawaan natin ito, mamahalin mo. Mamahalin mo. Mabubuhay ka sa pagpapatawa. Kasi ito yung tao eh. Yung masyadong, may tigas ng puso niya. Yung nakikita lagi yung mali ng kapwa niya. At ang hirap na hirap magpatawad. Pagka ito'y sumadiyos at ang salita niya ay sumahati, patumatin makakapagpatawad kita. Ano ba ka natin ang Diyos? Hindi na malaki ako. Ano yung nagawa niya kasalanan? Gaano karaming kasalanan niya? Amen? Gumawa ng pangit na bagay sa ito. Amen? Eh tayo naman pinatawad ng Panginoon. Makasalanan na parusa sa kasalanan ng kamatayan. Pero ang Diyos nagunat ng kamay, inalay niya kanyang buhay para agawin tayo sa kamatayan. Amen? At bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Eh pag hindi tayo nagpatawad, hindi ka papatawarin ng Panginoon. Eh tao po ba rin? Eh ilang tanong na ba? Tao ng panahon ng ating Panginoon. Eh sabi niya, ilang beses pa kayo magpapatawad? Kaya pag hindi na-reveal ang truth, bubuhay ka talaga sa thread ng mundo eh. Kasi normal sa tao, sa mundo, yung bang pag may kaaway siya, mag-aaway talaga sila. Amen? Pero sa salita na po yung iba eh. Ang Panginoon, pinapatay na eh. Sabi niya, forgive them, pero hindi nila alam ang alam ginagawa. Eh, tao po ba rin ito? Kaya pag sumaatin ito, hindi ba niya magpatawad? Alapakan natin ang Panginoon. Hello, kita niyo yung mga Pariseyo? Yung mga religious people ng panahon na ating Panginoon? Wala akong ginawa ito, muntik akusahan ng Panginoon, hanapan ng mali. Amen? Amen? Eh kasi itong mga Pariseyo, ito mga for-minded, puno ng pride. Hello? Pero sila namamahal sa ating Panginoon. Amen? Nasa mga mapunta ang ating Panginoon, yung mga tao nagdadagsaan. Kasi pagka nakarating sila sa Panginoon, sa presence ng Panginoon, yung buhay nila nababago. Kung sila may sakit, sila yung gumagaling. Kung sila yung alipin, sila yung lumalaya. Kung sila yung possess ng demonyo, sila yung natitiliber. Why? Kasi ang Diyos sumasa sa ating Panginoon, palapakan natin ang Diyos. Amen? Hindi siya gumawa ng mga himala at kapangyarihan bilang tao, bilang Diyos, kundi bilang taong sinamahan. Amen. Amen. Kaya, namamanga sila sa ating Panginoon. Pag nahuli isang babae nangangalo niya, ang sabi ng mga Pariseyo, hindi ba nakasulat no? Sa aklat ni Moses, na kailangan ito patuhin hanggang mamatay? Kasi nahuli sa pangangalo niya, ano sabi ng Panginoon? O sige nga, kung sino sa inyo walang kasalanan, kung walang malaking bato at ipokol sa babae ito hanggang mamatay. Hindi sila makagana. Sila nga ng tao nagkasala.
Eh, wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Isa lang ang hindi nakasala, si Jesus. Kaya tayo, gusto niya tumulang tayo sa Kanya. Sapagkat yun lang ang buhay kinalulugdan ng ating Amang sumasalan, yung buhay ni Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Yun lang yung buhay na magtatapos ng kalooban ng Diyos. Yun lang yung buhay na kalulugdan ng Diyos, yung buhay ni Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang Diyos tinuturo tayo kay Jesus, mabuhay katulad ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat yun lang ang buhay na magtatapos ng ating hangganan sa Diyos. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng mga alam, ilang beses kayo magpapatawa? Ay, masakatabi mo ilang beses sila nagpatawa. May sabi din ba yung Matthew? Sige nga, pakipagplas nga namin dyan. Matthew chapter 8, verse 22. Lalo na pagkapangit yung ginawa sa'yo, talagang hirap magpatawa. Pupunong ko lang yung dugo mo, may tao po ba rito? Amen? Pero pagkakapahinga sa iyo, ano sabi ng 1 Peter 4:8? Amen? Love covers the multitude of sin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Love covers the multitude of sin! Kasi yung paningin mo, parang paningin ng ating Panginoon. Lulumalak pa siya sa kasalanan na gawa mo. Nananaig yung pag-ibig na sa kaluluwa mo. Hallelujah! Hindi ba mai-plus dyan? Matthew 8. Matthew 18, verse 22. Ba't wala na? Pasahin na lang natin dito. Ayan. Verse 21 siguro bago dumating ka. Then came Peter to him and said, Lord, sabi ni Pedro sa Panginoon, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? 7 beses ko ba siya patatawarin? Sabi ni Pedro. Sumagot ang Panginoon. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Grabe, no? Until 70 times 7, i-multiply mo yung 70 sa times sa 7. Ayun pala yung kailangan pagpapatawad natin. Nagpatawad ka minsan, pangalawa, pangatlo, kulang pa pala yun. Amen? Ang pagpapatawad pala 70 times 7. Natawag ko ba rin? Kaya pagkaganyan yung mga tao, dumating sa atin talaga yung forgiveness, yung pag-ibig ng Panginoon. Pumili ng Panginoon, wala na yung kulungan, wala na makukulong dyan. Kasi magpapatawad na lahat. Natawag ko ba rin? Wala na bumusik sa mga makasalanan kasi lagi nagmamahal na. Amen? Natawag ko ba rin? Kasi tinanganan ka kaganya kasi walang kapatawaran, walang pag-ibig. Pag nagmamahal ka sa Diyos, automatic magpapatawad ka. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Kasi yun yung nature ng ating Panginoon. Kaya ang gusto niya siya sumaakin. Para yung kanyang divine nature, yung po yung kumipeko sa buhay. Kaya titignan mo ang mga tao. Amen? Hindi ka away. Amen? Kundi mamahal. Matthew 5:40, kung sabi yun, love your enemies. Bless them who forsake you. Yun daw umuusig sa atin, mahalin natin. At yung mga kaaway daw, mahalin natin at ating ipadala. Amen? Mabubuhay mo sa pag-ibig. Ito kailangan ng mundo. Amen? Yung mabuhay sa pag-ibig. Hindi pag-ibig lang. Kasi may ibig din ng mundo eh. Ang kailangan natin, hindi pag-ibig ng mundo, kundi pag-ibig mula sa Diyos. Palakpakan natin, God's kind of love. Yung pag-ibig na tumatakip ng mga kasalanan, yung pag-ibig na hindi kaya tarungin, hindi kaya paliwanan. May tao po ba ito yung pag-ibig ng Diyos na kahit tayo makasalanan, inaalay niya ang kanyang buhay. Grabe yung pag-ibig ko. May tao po ba ito? Hello? Ang sabi ng mga tao ng panahon niya, nakabitin siya sa krus, sabi niya, o talagang anak ka ng Diyos, bumaba ka sa lupa. Bumaba ka sa krus. Tinulungan may marami, pero hindi matulungan yung sarili. Ano sabi ng Panginoon? Patawarin mo sila, hindi alam ang kalang ginawa. Hindi siya bumaba sa krus. Nanaig yung pag-ibig niya kasi kung bababa siya sa krus, hindi tayo maliligtas. Tayo tuloy-tuloy sa impyerno, pero dahil mahal niya tayo, hindi siya bumaba sa krus. Amen? At siya po'y nag-alay ng kanyang buhay. Bilang representative natin, tayo dapat ang mapatay, tayo dapat ang mapapunto sa krus. Pero dahil sa pag-ibig niya, siya mismo umako ng ating kasalanan. Amen?
At siya'y naparusahan ka pa rin natin para tayo hindi na maparusahan. Dahil meron na Jesus na nagmahal sa atin. Nag-alay ng buhay, nagtigis ng kanyang dugo bilang katuparan ng ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. For without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang tugong na bubong, walang kapatawaran. Lahat tayo ngayon, candidate pa rin tayo sa kaparusahan sa ito. For the wages of sin is death. The punishment for sin is death. At ang lahat ng tayo ng kasi. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya tayo lahat hopeless, helpless, wala tayong pag-asa. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin, hindi natin kaya iligtas yung ating kapwa. Amen? Sapagkat lahat tayo makasalanan. At doon pumasok ang pag-ibig ng Diyos. Inalay niya kanyang buhay. Amen? Amen? Yung buhay niya na kanyang iningatan, walang batik, walang mancha, walang kasalanan. Kanya yung kanyang banal na dugo. Amen? At tumakip ng ating kasalanan at tumupad ng nasusulat. Ang sabi sa Bible, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. At dahil natigis na yung kanyang banal na dugo. Amen? Hindi na mahalaga kung gano'ng karami ang ating kasalanan. Ang mahalaga, tinubos na tayo ni Kristo. At naghihintay lang siya na tayo lumapit sa kanya. May tao po rin po. At pag tayo lumapit sa kanya, hindi niya tayo tataboy. Amen? Matagal na siya naghihintay sa atin na lumapit tayo sa kanya. Upang hindi masayang mabaliwala yung kanyang binayaran sa krus ng Kalbaryo. Ano? Ganun lang po kasimple. Kaya yung salita ng Diyos, tinuturo kayo kay Jesus. Sapagkat siya yung kailangan natin. Ano? Is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala tayong pag-asa. Ano, ma-encounter natin si Jesus. At pag na-encounter natin ang Word of God, ma-encounter natin si Jesus. Sapagkat siya yung living Word at ito yung written Word. Kaya kahit na wala na si Jesus, pero ito yung written Word. Kaya pag narinig natin itong written Word, dadalhin tayo sa living Word si Jesus. Kita ko ba ito? At pag nakarating tayo sa ating Panginoon, hindi na mahalaga kung anong maraming kasalanan. Amen. Ang mahalaga, meron Diyos na nagmamahal sa atin at nagkikita sa atin. At tayo magsisi ng kasalanan at tayo may magsubok ng ating mga buhay. Anumang oras, anumang panahon, available ang kanyang pagpapatawad. Ang kailangan na sa atin, lumapit sa kanyang pagpapatawad. Aminin natin, hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. Kailangan natin ang tagapagligtas. At yung ko'y walang iba kung si Jesus. Hallelujah. Amen. Kaya ito po, tinutulong tayo sa ating Panginoon. At wala tayong pagpapakukunan ng truth maliban sa kanyang salita. Ano? Kanya ito po inihayag ng ating Panginoon para hindi tayo magpakasakayin. Ayaw niya inihinto sa ating kanya lahat ng para igagawin mo. Lahat ng minsan gagamitin ng Panginoon para ipangaral ang salita mo. The gospel will be preached into all the world before the Lord will return again. Para bigyan tayo ng pagkakataon na marinig ang kanyang salita. Sapagkat pag hindi nakarating sa atin ang kanyang salita, hindi ratasin sa atin ang katotohanan. Amen? Sapagkat walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Kanya kahit na yung mga 1040 windows, yung mga Muslim countries, yung mga atheists, yung ayaw nila sa Word of God, hindi na kaya pigilan to. May tama pa rin to. Mismo doon sa mga Muslim countries, pinagbabawal to. Purihin ang Panginoon. Doon sa mga palasyo ng hari, may mga prayer meeting, Bible study. Kaya tama pa rin to. Palapagan natin ang Diyos. Kasi mahal ito sa mga tao. Amen? Amen? E lalo na kayo na yung technology natin. Amen? Nasa grabe technology natin. May mga cellphone tayo, may mga gadget. E nandiyan na yung mga word of God. Kanya walang pwedeng takasan talaga yung mga tao. Amen? Ganyan kamahal ng Diyos ang mga tao. Titiyakin niya na may ang tao hindi makakarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat pag hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos, saan tayo kukuha ng truth? Ano? Sa kinakistan, kinamulatan. Natawag mo ba ito? Tradisyon? Saan tayo kukuha ng truth? Walang ibang truth kundi ang Word of God. Hello? Amen? Kaya pag nakarating sa ating purihin ng Panginoon, hindi tayo magpapakasakali. Makakatiyak tayo sapagkat ang truth nakasettle ko in heaven forever. Hallelujah! Amen! Kaya pag nakarating tayo sa truth, purihin ng Panginoon, meron tayong assurance. At ito lang ang katotohanan dyan. Pag nakarating ka sa truth, hindi mo lang malalaman kung paano akin sa langit. Papaguhin niya ang buhay mo. Babasahin niya yung puso mo. Hindi na. Magkakaroon ka
Ano, pag nabasa natin ito, hindi ko pwede din ang pagkakas. Kasi makikita mo yung kanyang buhay. Grabe yung kanyang pag-ibig sa sangkatao. Kaya walang matigas na puso na hindi kayang sinagi ng salita ng Panginoon. Ang kailangan lang sa atin, makarating sa kanyang salita. Amen? At alam niyo po ba, itong salitang ito, at tinatanggihan ng maraming tao. Isang araw, pagtayo natin sa harap ng Panginoon, itong kanyang salita, ibubungan niya sa atin. Itong papasihan niya ng kanyang paghatol sa ating mga buhay. Yes. John 12:48. Kapag inayawan niyo, tinanggalan niyo aking salita, pero nakatol sa Diyos. Ang salita aking sinabi. He that rejected me and received not my word. Si Jesus ang nagsasalita niya. And one that judged him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Lalo na yung marami na napakinggan. Yung napakinggan mo. Amen? Sa madila na. Pagharap mo sa Panginoon, we will all stand before the judgment seat of God. Sabi mo sa katabi mo, personal ko sa Panginoon. Walang proxy doon. Isa-isa tayo kaharap sa Panginoon. We will all stand before the judgment seat of God. At walang pwedeng tumakas. Sino ka man? Puti, itim, ari, presidente, o ano man ang kalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap, ang sabi ng Bible, we will all stand before the judgment seat of God. To give account for what we have done in our life. At pantay na buhay. Pantay na buhay. Kaya hindi tayo pwedeng tumakas. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng tumakas sa salita. Maaaring tanggihan mo, ayawan mo. Pero tinatanggihan mo, inaayawan mo, isang araw, iaharap mo sa ilang Panginoon. Kaya tao po pa rin ito. Tulan ang bawat isa. Kaya yung mga nakatakas dito, yung mga na-absuelto, kahit makasalanan sila na absuelto kasi magaling yung attorney niya. Ito ako ba ito? Alam na alam ng Panginoon kung sino yung guilty. Hello? Sapagkat walang naniningid sa ating Panginoon. Ito ako ba ito? Alam niya yung ating buhay, kanya pagharap natin doon, hindi tayo dito tumakas. Depende sa buhay mo, paano ka naman, doon kanya kakatulan. For God is a righteous God. Amen? Yung kanyang pag-atol sa atin ay matuloy. Hindi ka mukha ng tao. Wala tayong may natago sa Panginoon. Hello? Amen. Kaya kanya kamahal ang tao. Kanya hindi siya papayag na hindi makarating dito sa atin. Kaya po ba rin? Kaya mapahalag nga tayo. Narinig natin sa lipanan. Ang sabi ng 8:47 ng John, He who is of God, heareth God's word. Sila daw na sumasa Diyos ay nakikinig ng kanyang salita. At hindi raw sila nakikinig ng salita ng Diyos at nakikinig sila sa salita. Kaya tama ba yun? Kaya walang kabuluhan ng buhay. Walang halaga ang buhay pag wala ka ng salita. Kasi wala ka forever dito. Ano? So, best ka, nang-aral ako doon sa mga senior citizen. Na-invite ako yung speaker nila. Nasabi ko doon ng mga senior citizen. Alam mo, Pastor, apat na na namin yung Loyola. Hello? Totoo naman yun eh. Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. Sabi mo sa katabi mo, itinakda talagang piso sa tao'y mamatay. Kasi yun yung dinala ng kasalanan sa mundo eh. Pumasok yung kasalanan sa mundo, ang atin dito, sakit, karamdaman, patungo sa kamatayan. Hello? Ay, wala pwede tumakas dyan. At ano husay ng doktor, ng hospital, ng gamot, amen? Pamamatay yung tao. Kasi nagkasala siya para sa kasalanan ng kamatayan. May tao ba rin mo? Amen? Pero may pangako ang Diyos. Alam mo lang kasalanan mo, pag anak kay Kristo ka, purihin ang yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, aapekto sa iyo, amen? Winasak niya kapangyarihan ng kamatayan. After 3 days, He was resurrected from the dead. Wala kakayaan yung takto para pigilan ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Winasak niya, pinawala ng pisa, wala ng kamatayan. Sa sino bang makikipag-isa kay Kristo, nilipat siya walang kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat siya yung buhay ko walang hanggan. Hello? Ipagdam mo sa katabi mo, laki Jesus ang pag-asa. Laki Jesus. Hello? Meron tayong assurance.
Pag wala ka kay Jesus, wala kang buhay na panlangit. Pakinggan po natin. Simple lang po lalo sa mga bata. Yung buhay natin ito, buhay na panlupa, ito may kamatayan, may hangganan, may limit. Amen? Kapalad nga tayo, pag inabot tayo ng 100 years old, pero yun ang fact, yun ang katotohanan, lahat ng tao mamamatay. Mayaman ka man o mahirap. Kasi yun nga yung bunga ng kamatayan. Yun ang nasusulat sa batas. Ang parusa sa kasalanan, kamatayan kanya na mamatay ang mga tao. Kaya yun nga yung sinulusyonan ni Jesus. Yung malaking problema ng tao na siya may kamatayan, yun ang sinulusyonan ni Jesus. Kaya ginawa niya, nirepresent niya yung sarili niya bilang nagkatawang tao at sa kanyang pagkikita, wala siyang kasalanan kaya hindi siya under ng kautusan. Ang parusa sa kasalanan, kamatayan na wala siyang kasalanan. Kaya qualified siyang mamagitan sa mga makasalanan sapagkat wala siyang kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya He is the way, the truth, and the life. Kaya pag dumating ka, nakarating ka sa ating Panginoon, amen? Hello? Ano man ang ating kasalanan? Tinatakpan siya ng dugo ni Kristo natin sa cross na Kalbaryo. Hello? Amen? Kaya lahat ng tao dapat makarating sa ating Panginoon. Walang pwedeng tumantas dito. Yan yung kamahal ng Diyos sa atin. Kaya hindi siya titigil na hindi pangalan. He is not willing that even one should perish. Kaya bibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng mga kaibigan. Amen? Sapat ang sabi ng Bible ang sabi ng Bible sa Romans 10:7, faith comes by hearing and hearing the words. Faith comes by hearing and hearing the word. Kaya pag wala ka narinig ng word of God, wala kang pagkukunan ng faith. For faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen? Gagawa ka ng sarili mong faith. Eh hindi po yung God's faith. It is man's faith. Gawa mo yun. Amen? Iisa lang ang source ng faith, the word of God. Yun po yung God's kind of faith. Naggaling sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Faith comes by hearing and hearing the words of God. Romans 10:7. Kaya ang gusto niya marinig natin ito. Sapagkat pakinggan natin ito, sisipon yung faith, God's kind of faith. At yung faith na yung ituturo tayo kay Jesus. At pag nakarating tayo kay Jesus, tapos problema ng tao. Amen? Mula sa kamatayan, magkakaroon siya ng buhay na wala. Yung buhay natin panlupa, papalitan ng buhay na panlangit. May tao ba rin mo? Wala nang kamatayan, wala nang sakit at karamdaman. Sapagkat binasag na ng Lord ang dati na kanya pagkain nasa ating Panginoon. Ano sabi ng Bible? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sabi mo sa katabi mo, may mansion ka sa langit. May pinaghahandaan doon sa langit. Amen? Amen? Na matapos na niyang iligtas, purihin ang Panginoon, matapos na niya yung kanyang tukol, iligtas na o bakit sa langit. At nangako na siya'y babalik. At pag bumalik siya, susunduin niya tayo ng mga nakipag-isa kay Kristo. At doon ka sa mansyon na kanyang ilinda para sa atin. Mananakal tayo kapiling ang Diyos. Magpawalang hanggan! Hello! We will be with the Lord forever! We will see Jesus face to face! We will wipe away the tears in our eyes! Wala na sakit, wala na kamatayan! Tayo may meron ng buhay na glorified body! Papalitan niya yung ating katawang panlupa, na katawang panlangit, katawang nabubulok, na katawang hindi nabubulok, katawang walang kamatayan, para makabiling natin ang Diyos, magpawalang hanggan! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ibinigay niya ito para may pagkulang tayo ng katotohanan. Amen! Sapagkat ang katotohanan magpapalaya sa atin at magbibigay ng katiyakan ng ating eternal destiny. Hallelujah! Hallelujah! Ano yung pagsubok, problema, pangangailangan? I-compare natin sa kanyang pangako, buhay na pangako. Na isang araw, pag nakapasa tayo sa mundo, totoo, may trial, may pagsubok, may pangangailangan, magulo yung diablo. Kasi akin siya sa korte. Amen? Marami magkaakusa siya, magtatawa naman, nilipatin ka. Puro kayo praise the Lord, puro lang kayo Bible. Ano gagawin namin? Magkasala? Pabuhay sa kamunduan? Pabuhay sa fiksyon? Purihin ng Panginoon, dating buhay na namin niya, pinago na kami ng Panginoon. Katulad ni Pablo, purihin ng Panginoon. Galing siya sa mga Kristiyano, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Galing siya sa aral ni Kristo. Purihin ng Panginoon, minsan kapag kinakalugan niya, pinapay-bahay niya yung bahay ng mga Kristiyano para patayin kapusin. Tayong kahotem niya si Jesus.
Yung glorified Jesus. Natawa pa rito at napuksan ang langit at tumanglaw yung liwanag at sabi kay Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na pinag-uusig. Napakahirap sumaikat sa tulis. It is hard to kick against the pricks. Subukan mo sumuikat sa tulis, hindi ba ikaw masasaktan? Hello, habang sinisikaran yung tulis, bumabaon sa iyo, masasaktan ka. Ganyan po pag-against ka sa tulis. It is very hard to kick against the pricks. Mahirap labanan ang katotohanan. Amen? Amen. Sapagkat yung katotohanan galing sa Diyos yan. Amen. Amen. Yung katotohanan, yung truth, yung po yung written truth. Pero yung totoong truth, yung persona ni Jesus is the way, the truth, and the life. Palapakan natin ang Panginoon. If you have the truth of the written word, you have the truth, the living word. Hallelujah. At dahil nasa truth, kakampi mo siya. Huwag mong asahan, kasamahan ka niya pag nasa mali ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos, hindi konsentidor. Hindi ka pwede maging tama pag mali ang buhay mo. Hindi natin pwede i-manipulate. Hindi ka pwede maging tama pag mali ang buhay mo. Hindi ka niya kukonsinti. Galit siya sa kasalanan. Pero ikaw na nagkakasala, mahal ka na. Sino ka man? Drug addict ka man, rapist ka man, killer ka man, sugaro ka man, mamamatay ka man, mahal ka niya. Ang hindi lang niya mahal yung ginagawa mong kasalanan. Kasi galit siya sa kasalanan. At ang isang makasalanan hindi pwede makipagtingin sa Diyos na banal. Kaya yun yung pader na naghiwalay sa tao makasalanan at sa Diyos na banal. Ito po ba rin? Kaya yun ang binasap ni Jesus, yung pader na yun. Kaya tayo makasalanan pwede na bumalik sa Diyos kasi may namakita na si Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Nireconcile niya ang kasalanan sa Diyos. Amen? Kaya pag lumapit ka sa ating Panginoon, purado na lahat ang kasalanan sapagkat pinayaran na niya ito sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Tinapos niya yung tungkulin. Ang kailangan lang tanggapin niya. Kanyang ano na pa yung siya sa kung sabi ni Jesus, 1930 na dyan, it is finished. Tapos na yung problema ng tao. Tapos na. Tinapos na yung it is finished. Na ibig sabihin, yung problema natin sinulusyonan. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang sabi ng Bible, Romans 3:23, for the punishment for sin is there, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. The gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. At ito'y masusumpungan natin. Ano ba lang yung kasalanan pag nakarating ka kay Jesus. Amen? At naging hindi na. 1982. Narinig ko. At nabasa ko ka. Wala naman. Sa biyaya ng panong binago niya. Alam ng kuya ko anong buhay. Kaya sa ulo. Marumba ko. Kaya matigas ang puso sa iyo. Naranasan na. At buhat-buhat na biyaya ng Panginoon, hindi lang niya ako pinalo. Hindi lang niya ako pinalayo. Maraming tao. At isa na po kayo. Isa na pagpala sa buhay. Magulong pabigat. Kahibilatan. Magulong buhay. Sa pagpala ng Diyos. Ayun pala ang layunin ng Diyos. Kaya kinakabagan niya tayo. Nabuhat sa puti, buhat ko sa pusali, ay kanyang tawagin. At ilagay niya sa puso natin yung kanyang kaligtasan para gamitin tayong biyaya sa mga tao na kailangan. Sapagkat walang kabuluhan ang buhay pag wala si Jesus sa buhay ng isang tao. What did profit a man if he gains the whole world and yet lose his very own soul? For the life of a man does not consist of the abundance of what he possesses. Salamat sa mga material na bagay, ari-arian. Lalo na kung yan ay galing sa mabuting paraan. Pero hindi tayo pwedeng dalhin yan sa kalangitan. Tumating tayo hubad sa mundo, hubad tayo maalis. Pero pag ikay na sa ating Panginoon, purihin ang Diyos. Amen? Ano mang oras na sa iyo, dumating sa salubungin mo siya. At siya po'y nananabing na makapiling kapag mawala na sa kanyang kaharian.
Kaya ito po yung nagcha-challenge sa akin. Ito po yung nag-motivate sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos. Kita niyo sila Pablo, handang pakulong. Handang patuhin. Kasi naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag malaking pag-ibig ang tinanggap mo, malaking pag-ibig din ang gaganti mo sa kanila. Handa silang mabilang mo kasi naranasan nila ang pag-ibig. Amen? Amen? Kaya, pagka talaga na-encounter mo ang Panginoon, hindi ka talaga pwedeng pigilan na mahalin ang Panginoon. Mahalin ka talaga. Kasi, kulang pa ang buhay natin para iganti sa kanyang kabutihan. Ano? Amen? Purihin ang Panginoon. Hopeless, helpless. Walang direksyon, walang patutungo, walang pag-asa natin. Pero binigay niya ng pag-asa. Pinapatayin ng Panginoon. For God so loved the world, that He gave His only Son, so that whoever believes Him should not perish but have everlasting. Tayo po dahil ito. Kung merong isa man sa atin dito na hindi nakatitiyak, may alanganin pa na anumang oras,